Magandang araw, ma'am. Sa reporting po na ito, itatalakay po namin ang aming symposium or seminar. Unahin po natin sa pamagat. Ang pamagat na kalikasan at kabataan, pagtutulungan para sa ligtas na kinabukasan ay nagpapakita ng kaugnayan ng kalikasan at kabataan sa pagkamit ng maayos at ligtas na kinabukasan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga kabataan at komunidad sa pangangalaga sa kalikasan upang masigurong magkakaroon ng malinis, maayos at matatag na mundo para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, ang kalikasan para sa kabataan ay nagpapahiwatig na ang pag-aalaga sa kalikasan ay para rin sa kapakanan ng kabataan dahil ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa kalahatan ng kalinisan ng kapaligiran. Number 2, rasyonale. Sa gitna ng patuloy na hamon ng pagbabago ng klima, pagkasira ng likas sa yaman at kawalang malusakit sa kapaligiran, mahalagang maitampok ang papel ng kabataan bilang tagapangalaga ng kalikasan. Ang webinar na ito ay naglalayong ipaliwanag ang kaugnayan ng asignaturang may kinalaman sa kalikasan sa pang-araw-araw na buhay ng mga kabataan at ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa mga gawaing pangkapaligiran. Magtutuon ito sa mga pangunahing issue tulad ng waste management, reforestation at renewable energy na maaaring maipakilala sa kabataan bilang mga solusyon. Sa pamamagitan ng interaktibong talakayan, inaasahang mabuo ang kamalayan at pagkilos ng mga kalahok tungo sa responsableng pangangalaga sa kalikasan. Habang nakaugat ang lahat sa teorya at praktikal na aplikasyon mula sa kurikulum ng asignatura. Higit pa rito, magiging daan ang webinar upang maipakita kung paano ang simpleng mga hakbang tulad ng pagtatanim, pag-recycle at pagtangkilik sa sustainableng produkto ay makakabuo ng mas malawak na epekto sa pangangalaga ng kalikasan. Layo nitong ihubog ang henerasyon ng kabataan na hindi lamang malay sa mga isyung pangkalikasan, kundi may kakayahang mag-ambag sa positibong pagbabago. Tulad po sa naisaad sa number 2 sa rational, alam naman po natin na maraming pangkalikasang suliranin ngayon, katulad ng pagbabago ng klima, pagkasira ng likas yaman, at marami pang iba. At isa ang kabataan sa papel para mapangalaga ang kalikasan. Sa webinar po na ito, itatalakay namin dito yung mga pangunahing issue katulad ng nabanggit ay waste management, reforestation, and renewable energy. Ang waste management, itatalakay naman dito is yung tamang paraan ng pagkuha, pag-alaga, at pagtapon ng mga basura upang mapanatili ang kalikasan ng kapaligiran. Kasama na rin dito yung pagre-recycle at tamang pag-composting at iba pa. Ang reforestation naman ay yung muling pagtatanim ng mga puno dahil alam naman natin na marami ng puno ang nawawala sa ating kapaligiran. At sumunod ang renewable energy. Ito yung renewable energy, ito yung mga enerhiya na nanggagaling sa mga natural na pinagkukunan na hindi nauubos tulad ng araw, hangin, tubig at iba pa. Mas maganda ito kaysa sa mga fossil fuels at mas magandang maitampok to sa mga kabataan para mas maging aware sila about dito. Sa mga layunin naman, number 1, may ipakita sa kabataan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Mahalaga na may paliwanag sa kabataan ang koneksyon ng kalikasan sa ating buhay, tulad ng hangin na ating nilalanghap, tubig na iniinom at pagkain na nagmumula sa kalikasan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga konkretong halimbawa, may tuturo sa kanila na ang pag-aalaga sa kalikasan ay mahalaga upang masiguro
ang isang maayos at malusog na pamumuhay. Hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi pati sa mga susunod na henerasyon. Number 2, maibahagi sa kabataan ang tamang pagtapon at paghihiwalay ng basura. Ang tamang pamamahala ng basura tulad ng paghihiwalay ng nabubulok sa di nabubulok ay isang mahalagang gawi upang mabawasan ang polusyon. Ang pagtuturo nito sa kabataan ay hindi lamang nagpapabuti sa kanilang personal na disiplina, kundi nakatutulong din sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Ang tamang pagtapon ng basura ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran. Ikatlong layunin, maturuan ang mga kabataan na magtanim at pangalagaan ang mga halaman at puno sa kapaligiran. Ang layunin nito ay turuan ang mga kabataan sa kahalagahan ng pagtatanim at pangalaga ng kalikasan. Kapag natutula ang paraan ng pagtatanim ng mga papel, halaman at puno sa apekta sa kapaligiran at pagpapanatili nito ng ating likas na yaman. Bukod dito, nagkakaroon sila ng disiplina at malasakit sa kalikasan. Ika-4 na layunin, mahikayat sa aktibong pakikilahok sa gawaing pangkalikasan. Ang layunin nito ay ipakita sa kabataan ang halaga ng pagiging aktibo sa mga proyektong naglalayong protektahan at pagyamanin ang kalikasan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng sense of responsibility at pakikibahagi sa pagbibigay solusyon sa mga isyu ng kapaligiran tulad ng deforestation, pollution at climate change. Number 4, Kalahok. Ang kalahok nito ay ang mga kabataan ng Trece Martires City Senior High School. Kaya ang napili ng webinar na ito na ang kalahok ay mga senior high sa may Trece Martires kasi napapalibutan ng eskwelahan napapalibutan tayo ng kapaligiran, kaya para mas ma-preserve natin yung paligid ay itatalakayin ng webinar nito ang tungkol sa kalikasan at pagpapanatili nito. Number 5, tagapagsalita. Ang tagapagsalita para sa panukalang tungkol sa kalikasan ay isang individual na may malasakit at dedikasyon sa pangangalaga ng kalikasan. Siya ay mahusay magpahayag at may kakayahang magbigay inspirasyon sa kanyang tagapakinig, lalo na sa kabataan. Bukod dito, siya ay maaaring isang environmental advocate o leader ng komunidad na aktibo sa mga programang pangkalikasan tulad ng tree planting, clean-up drives at iba pang ahensya. Kung may tiyak ng tagapagsalita, mahalaga na siya ay kilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapabuti ng kalikasan at may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa pamamagitan ng kanyang mga panukala. Ito ay naglalayong magbigay inspirasyon sa mga kabataan upang maging responsable at aktibong tagapagtaguyod ng kalikasan. Sa pamamagitan ng maayos na pagpapahayag, binibigyan din ito ang mga isyu sa kalikasan tulad ng polusyon, deforestation at pagbabago ng klima, na may layuning ipakita na bawat individual ay may kakayahang magbigay ng solusyon. Malinaw na binanggit ng tagapagsalita ang kahalagahan ng kalikasan at responsibilidad ng kabataan bilang susunod na leader ng lipunan. Ang pahayag na sa ating mga kamay, nakasalalay ang bukas ng ating kalikasan, ay nag-uudyok sa madla na kumilos. Inilalahad ng tagapagsalita ang tatlong pangunahing paraan upang makatulong sa kalikasan. Tamang pagtatapon ng basura, pagtatanim ng mga puno, pakikilahok sa mga aktibidad para sa kalikasan, tulad ng clean-up drives at tree planting. Ang mga simpleng hakbang ay binibigyang halaga dahil ito'y nagiging makabuluhan kapag sama-samang ginagawa. Binanggit din ang pagtangkilik sa eco-friendly na may produkto at pag-iiwas sa plastic bilang paraan upang mabawasan ang polusyon. Ang paggamit ng pahayag ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan
ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa responsibilidad ng kabataan, hindi lamang sa bayan kundi pati na rin sa kalikasan. Hinihikayat sa talatang ito na ang agarang pagkilos, binibigyan diin na ang bawat takbang, gaano man kaliit, ay mahalaga sa pagkamit ng mas malinis at ligtas na kalikasan para sa kasulukuyan at hinaharap na henerasyon. Ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan, lalo na para sa kabataan na siyang susunod ng tagapangalaga ng mundo. Binibigyang diin nito ang mga simpleng hakbang tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno at pakikilahok sa mga programang pangkalikasan na maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kung sama-sama natin itong isasagawa, ang mensahe ay malinaw, ang ating kinabukasan, ang kalikasan, ay magkakaugnay, kaya tararapat kumilos agad para sa ikabubuti ng lahat. Petsa at oras ng webinar. Ikalabing isa ng Disyembre, taong 2024 sa dakong alas 10 ng umaga. Ikapito, ang materyales na gagamitin ay litratong presentasyon na nagpapakita ng kahalagahan ng kalikasan. Ayan, yung materyales na gagamitin namin sa presentasyon ay maaaring PowerPoint, Google Slide, or Canva na nagpapakita ng pagre-recycle ng basura, pagpapanatili ng mga kagubatan, pagprotekta sa mga hayop at pagkakaroon ng renewable energy. At ito na po ang presentasyon ng Group 5 ng symposium.